So, gumawa po tayo ng chocolate puto overload. Bagay na bagay pa rin po. Ngayon darating po ang Pasko at bagong taon. So, kung makikita nyo, talagang napakaganda po ng pinakantambok po nito. At ito, para mas special, kaya overload po natin tinawag. Lagyan din po natin to ng chocolate filling sa gitna para mas masarap. Step by step po natin itong gagawin. Kaya kahit baguhan ako, hindi po papalpak dito. At kung pang negosyo, hindi po mawawala yung pinakang-costing po natin dito. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin yung atin pong wet ingredients. So, dito, gagamit po tayo ng 2 small egg. Pero kung malaki naman po, pwedeng isa lamang po itlog yung gamitin po natin. Oil. Sugar. So, dito, pwede tayong gumamit ng brown sugar. So, wala akong available na brown sugar, kaya white po yung ginamit po natin. So, inuuna ko yung ating white sugar. Inihahalo ko sa ating wet ingredients para matunaw po ng ayos. 1 teaspoon ng vanilla flavor. At ilagay na din po natin ang 1 cup ng evap milk. So, kung itatanong nyo kung pwedeng gumamit ng tubig, so pwede naman po. So, kapag nahalo na po natin ng mabuti, ngayon, isunod na po natin ang dry ingredients. Okay, so gagamit tayo ng salaan para maiwasan na po natin ang madaming buo-buo. Baking soda, baking powder, instant coffee, iodized salt, cocoa powder. Isunod na din natin ang all-purpose flour. And then, imimix lamang po natin ito ng dahan-dahan. Iwasan po natin ang ma-overmix. So, kapag wala na pong dry ingredients, na-mix na po natin. Ngayon, kuhanin na po natin yung ating puto molder na gagamitin. So, may pagkalapot po talaga ito mga katipid tips ha. So, ang gagamitin naman po natin ay yung atin pong large na molder. So, ito bagong order ko din ito mga katipid tips. Tulad po dun sa ginamit ko sa puto. Makinis at saka maganda yung pagka-plastic niya. Kung gusto nyo din po umorder ng ganito, maglalagay po ako ng link sa description. Gagamit din po tayo ng large na cupcake liner. Habang ginagawa na din po natin ito, nagpapainit na din po ako ng tubig sa steamer para salang na lamang po tayo ng salang. So, yung paglalagay ng atin pong mixture, 3/4 lamang po ng ating large na molder. Dito sa kalaghatian, maglalagay tayo ng chocolate sa gitna at choco stick yung gagamitin ko. Okay? Kasi ito yung meron ako dito sa bahay. Pero kung may buo naman tayong chocolate, is pwede naman po yon. So, kalahati lang yung ilalagay ko. Kasi magme-melt din naman po ito kapag nainita na din siya. So, mas madali kung gagamit po tayo ng pang-scoop ng ice cream. Okay, so maglalagay tayo ng chocolate chips, 1/2 teaspoon. Tapos, 1/2 teaspoon din po ng white chocolate. Yung ginamit po nating chocolate chips, syempre, kay Dutch. 14 pieces yung magagawa po natin. Saktong-sakto yun dito mga katipid tips sa ating 36 cm na steamer. Okay, so kapag okay na, ngayon, isalang na po natin. So, kailangan kapag isinalang na natin, kumukulo na. At kailangan din po, nagsisimmer po yung pinakang tubig po natin. Para maganda po ang pinakang tambok ng atin pong chocolate puto. So, lulutuin natin to sa medium fire. And then, sa loob po ng 20 minutes. Magbabalik po tayo kapag luto na. So, after 20 minutes, i-check na po natin. Wow! Ang bango-bango. Amoy chocolate yung amoy. So, after 20 minutes, ito-pick check natin. Okay, so kapag tuyo na yung sumama, so okay na po itong ating puto. Okay? So, kung halimbawa may basa pa yung pinakang mixture ng ating puto. So, pwede pa tayong mag-additional dyan ng minutes. Okay, so yung 20 minutes is okay na po. Okay, so kung ayaw nyo naman po ng ganitong kaputok, so medyo hihinaan lamang po natin yung pinakang apoy. So, ang ginawa ko, naglagay pa ako ng kaunting chocolate sa ibabaw. O, diba? Para may buo yung chocolate natin. And medyo nagmelt talaga yung ating chocolate chips. So, ang kagandahan doon, lumasa na po dun sa ating chocolate puto overload. Yan o, ang ganda ng pagkakatambok mga katipid tips. Wow.
Sobrang laki nito mga katipid tips. Isa pa lang nito, busog na kayo nito. So after po nito, kapag malamig na, pwede na po natin itong ilagay sa mga box na paglalagyan po natin. So eto siya mga katipid tips. So ayan, yung ating chocolate chips, so nagpaganda din naman sa ibabaw. Inilagay natin una na chocolate chips is nagmelt na. Yung ating white chocolate yan na lang ang natira. So, ang kagandahan naman doon, lumasa na po doon sa ating Choco Photo Overload. Ang ganda na tsura, oh. Talagang tumbok na tumbok yan, oh. Umbok na umbok. Diba? Wow. Ano kung napansin nyo, oh. May matigas na chocolate. Siguro kasi gawa ng mga nagmelt nating chocolate, tumigas yung gilid. And then, pagdating dito sa baba, oh, diba? Ang lambot, tingnan. Wow. Ganda. Ilalim mo. Tsaka ang bango nito mga katipid tips. So, kahit malamig na yung ating Choco Photo Overload, so, yung pinakang chocolate is makikita pa rin natin. Diba? May ibon. Kita nyo ba? Ayun, oh. Pinakang-tamis nito, saktong-sakto lang mga katipid tips. So, medyo madami yung inilagay nating coffee, pero hindi siya mapait. Mas nag-rich yung lasa ng chocolate po natin dahil sa coffee. Bukod sa chocolate chips, pwede rin po tayo dito mag-toppings ng peanut. Naku, bagay na bagay din po yan dito. So, pwede natin itong ipanghanda. Ngayon darating po ang Pasko at bagong taon. Bukod po doon is pwede po nating negosyohin. So, pwede po natin itong ihanay sa mga puto na itinitinda po natin. At kung pang negosyo, ihahanap na lamang po natin ito ng mga box or mga clamshell na pwede po natin paglagyan. So, ngayon, ang magiging tanong at tipid tips, magkano po ang magiging puhunan kada isa. So, ngayon, mag-costing na. So, yung costing na gagawain po natin, magka-costing pa rin po kayo sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar. So, magkakaiba din po yung pinakang presyo. At bawat araw buwan is nag-iiba din po. Okay? So, ngayon, umpisahan po natin sa ating all-purpose flour, 13 pesos. Cocoa powder, 18 pesos. Baking powder at saka coffee, pagsamahin na, 5 pesos. Baking soda, vanilla, at saka asin, 5 pesos. Dalawang itlog, 20 pesos. Ating evap milk, 22 pesos. Sugar, 16 pesos. So, sa toppings po natin, chocolate chips, bali, sa 14 pieces na nagawa po natin, nakagamit po tayo dyan ng 70 grams na chocolate chips. Tigwa 1 teaspoon po kada isang chocolate puto. So, tumitimbang po yon ng 5 grams. Pumipresyo po yun ng 16 pesos. At kung maglalagay po tayo ng choco-choco, so 10 pesos. Kaya ang total po lahat ng ingredients po natin, 125 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses sa cupcake liner na gagamitin po natin. So, sabihin na po natin na 10 pesos. At yung gas nung in-steam po natin at yung pinakang labor po natin. Ngayon, sabihin na lamang po natin na 30 pesos kasi 1.5 cup flour lamang naman po yung pinag-uusapan at madali lamang po itong gawin. Kaya ang total po lahat ay 165 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 14 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun, 11.78 po yung pinakang puhunan po natin sa chocolate puto overload. So ito, malaki na to mga katipid tips ha. Talagang mabigat-bigat at talagang antambok. And then large po yung pinakang size po nito. Yung pinakang presyo, yung benta po natin, nakadepende pa rin po ito sa atin. Okay? So ito, pwede nating ibenta ng 15 to 18 to 20 pesos. Pero ako, tutuusin ko po sa 18 pesos. At kapag minus po natin yung pinakapuhunan, posible po tayong tumubo ng 6.22 po kada isang piraso. So, i-times 14 po natin at ang kalalabasan po nun, 87.08 po yung posible po nating tubuin dito po sa nagawa po natin. So, malaki-laki na dito mga katipid tips kasi 1.5 cup flour lamang po yung ginawa po natin. Eh, paano po kung 1 kilo na po yung ginawa po natin? Estimate, so 1 kilo, posible po tayong tumubo, kulang-kulang 500 pesos. Tapos, samahan pa natin ng ating mga photo cheese. So, hindi po imposible nakitain po natin yung ganong halaga. Basta maging consistent lamang po tayo. So, sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naidagdag na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, ngayon, kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye-bye!